Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 891 hanggang Kabanata 900. Kabanata 891. Maraming mga nakasaksiang nanood ng madugong labanan sa pagitan ng mga martial artist. Tiyak na imbestigahan ng mga taga-Jin. Titiyang bagay na iyon kong namatay ang 4 na tao at malalam na nila ang lahat ng nangyari. Magkakaroon ng malaking problema ang pamilya Taylor noon. Napansin ni Selena ang ekspresyon ng matanda at sinabing, "Lolo, bakit?" Na nagbubuntong hininga. Parang Jack ay magagawang alisin. Tilang lahat, nakatingin din sa kanya si Fiona at ang iba nalilito. Masyadong napakaraming makapangyarihang organisasyon sa Jin City. Kahit naalisin mo ang pinakamakapangyarihang 10 pamilya doon, ang mga pamilya na bahagyang mas mahina kaysa sa kanila ay malakas pa rin. Ang mga Lambert ay napakalakas at ang kanilang mga matatanda ay lubos na makapangyarihan. Sasaktan natin ang isang dakilang kapangyarihan kung sila ay mamatay. Pamahantong hininga si Oldman Taylor at idinagdag, "Pero kailangang patayin sila. Ngayon, isinasaalang-alang ang mga pangyayari. Wala nang ibang paraan palabas dito. Ang labanan ay kasing tindi ng dati." At hindi nagtagal Jack pinatay ang 3 natitirang mandirigma. Napakaganda. Umagalpak sa tawa si Theodore at tumakbo para yakapin ang walang buhay na katawan ng anak. "Nakita mo ba yun, Ivan? Ang lahat ng mga taong nagkasala sa iyo ay patay. Na, Jack naghiganti sa'yo." Ang butler ng pamilyang White End nakaupo sa isang kotse mula sa malayo ay tumango ng may kasiyahan. Ang young master ay tunay na isang bihasang mandirigma, kayang patayin ang lahat ng 4 na mandirigma. Matutuwa ang master kapag nalaman niya ito. Tumingon ang mayordoma at tumingin sa babaeng katabi niya. "Jack, malamang na hindi kasing lakas mo, pero mas marami siyang talento at potensyal kaysa sino man sa inyo," pahayag ng mayordomo. "Kung tutuusin, lahat kayo ay nakatanggap na ng pagsasanay sa murang edad at noon lang kayo nakamit kung sino kayo ngayon." Medyo nagalit ang dalaga sa sinabi nito, ngunit ang tanging nagawa niya ay tumango. May punto ang mayordoma, baka hindi pa niya nagawa ang Jack Maury kung siya ay natigil sa mundong ito. Nagkaroon Jack nakatanggap ng mga mapagkukunang ibinigay ng pamilya, mas malakas sana siya. Marahil mas malakas kaysa sa kanya. "Huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulong ako sa abot ng aking makakaya kung talagang babalik." Ang young master, siya ang iisang lehitimong anak ng Panginoon, kung tutuusin, pahayag ng dalaga habang nag-aalay ng nakakalokong ngiti. Isang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ng matanda bago niya sinabi ang kanyang iniisip, "Ngayon nag-aalala ako. Jack hindi na babalik. Ginawa na namin ang lahat ng aming nakakaya. Wala nang nakakatulong. Ngayon." Napaisip ang dalaga sa kanyang tinabi. Ngunit Jack na provoke ang pamilya Lambert ngayon at hindi niya magagawang protektahan ang lahat ng kanyang pamilya ngayon. Sabi niya, nakasimangot. Sino ang nakakaalam kung babalik siya sa pamilyang White? Kung gagawin niya at pipilin niyang gamitin ang puwersa na mayroon kami, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa maliliit na prito gaya ng mga Lamberts. Tumango ang mayordoma sa kanyang pahayag. "Ito ay isang posibilidad. Ako rin, umaasa na makabalik siya sa pamilyang puti at makamit ang kanyang nararapat na pwesto bilang haligi ng aming pamilya."
Mabilis na nagmaneho ang dalawa. At sa sandaling ito ay nauna si Orchid at ang iba Jack. Guro, napakalakas ng apat na iyon. Ngunit napakabata pa. Saan sila galing? Tanong ni Orchid. Nakakunot ang kanyang mga kilay habang nakatingin sa mga bangkay ng apat na batang mandirigma. Gene City, ang isa sa mga lalaki ay tinawag na Lucas Lambert at malamang na mula siya sa isa sa mga makapangyarihang pamilya. Doon, Jack nagbigay ng walang halong ngiti at sinaklob ang kanyang espada. Kabanata 872. Taga Gene City sila. Magulo iyon. Maraming bihasang manlalaban sa mga makapangyarihang pamilya. Naging seryoso ang ekspresyon ni Orchid nang marinig iyon. Sayang. At hindi lahat ng experts nila pinadala nung nag-start sila ng laban. Matagal na tayong nanalo. Kung hindi, bilis, tanggalin ang mga katawan. Inutusan ni Old Man Taylor ang kanyang mga nasasakupan na hawakan ng mga katawan. Kaagad na dadalhin ng mga tao. Ang kaguluhan na bumaba ng mas matagal na hindi ito deresolba. Mas magiging madali para sa pamilya Lambert kung pumunta sila dito para imbestigahan si Lucas at ang pagkamatay ng iba pa. Taglit na nag-isip si Old Man Taylor habang inaayos niya ang kanyang mga inisip bago niya kausapin si Theodore na kilala ni Elvin ang kanyang kapahamakan ngayon dahil sa kung paano niya sila tinukaw 5 taon na ang nakararaan. Theodore, wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi niya sinubukang makipaglokohan sa nobya ng ibang lalaki. Hindi ko akalain na hahanapin nila siya pagkatapos ng mga taon nang malaman nilang hindi siya patay. Namumula ang mga mata ni Theodore habang tumatango. Naiintindihan ko po, Padre. Ilang beses ko na siyang sinabihan na kontrolin ang kanyang mga kilos. Ngunit hindi niya ako pinakinggan. Jack, pinatay lang ang lahat ng 4 na tao mula sa pamilya Lambert. Ano ang dapat nating gawin kung hinahanap tayo ng kanilang mga kamag-anak? Taglit na pinag-isipan ni Old Man Taylor ang sitwasyon. How about this? Mabilis nating ililibing ang bangkay ni Elvan. Maraming distansya sa pagitan ng Eastfield at Gene City, mungkahi niya. Wala sila dito kahit kalahating oras. Pagkatapos naming mailibing ang bangkay ni Elvan, ibebenta namin ang aming mga fixed assets sa mura at aalis kami sa Eastfield. Mahina na tumango si Theodore. Alam niya na ang kanyang ama ay lumaki at nakatira sa Eastfield. Sa buong buhay niya siya ay may malalim na kaugnayan sa lungsod. Kung nagsalita siya tungkol sa pag-alis sa Eastfield, nangangahulugan ito na sila ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Hindi pwede. Dilipat ba talaga tayo? Saan tayo dapat lumipat kung gayon? Kumunat ang noo ni Fiona. Maliwanag na hindi siya umalis sa kanyang tahanan. Sa kasamaang palad, nagkasala sila sa isang nakakatakot na makapangyarihang pamilya at malamang na mas ligtas sila kung aalis sila sa Eastfield. Gawin na lang natin lahat ng kailangan nating gawin. Hindi ako ganoon kitikot sa pamilya Lambert. Pero dapat tayong maghanda na umalis. Kung sakali, Jack kumuha ng sigarilyo at huminga ng mahabang panahon. Alam niyang makapangyarihan siya, wala siyang dapat ikatakot. Gayunpaman, malamang na hindi kaya ito kakayanin kung nagpadala ang Lamberts ng napakaraming manlalaban. Anong kamalasan? Napabuntong hininga si Andrew. Tatawagan ko si Ben, sabi niya. Kailangan din niyang ayusin ang kanyang cyber cafe. Sandaling natahimik si Joan bago siya dahan-dahang naglakad papunta kay Selena. At Jack, Selena, mamasyal tayo.
The garden, alok ni Joanne. Tige po, inay. Magkadikit ang mga kilay ni Selena. Naguguluhan. Alam niyang may gustong sabihin sa kanila si Joanne. Kung anyayahan niya sila para sa isang pribadong pag-uusap. Agad na lumapit si Fiona sa kanila. Nang marinig niya ito, ano ang pag-uusapan mo, Joanne? Hindi ba pwedeng makinig din ako? Na curious ako. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Joanne. Hindi ako komportable na sabihin sa iyo ang alinman sa mga ito sa ngayon, Fiona, sagot niya. Sasabihin ko sa iyo ang lahat kapag may tamang panahon, pero sa ngayon, gusto ko lang makausap Jacket Selena. Pumagsak ang mukha ni Fiona. Sige, jeez, pamilya na tayo. Bakit? Hindi niya nalang sabihin sa akin. Hindi naman kasi ako outsider. Kabanata 873. Hindi mapakali si Joanne sa kanya. Kinuha niya si Selena at Jack sa gitna ng garden ng villa nila. Duk nagsimula ang pag-uusap. Bago pa man masabi ng kanyang ina, Nay, hinanap ka ba ng matandang iyon at ng babaeng iyon? May sinabi ba sila sa'yo na may sasabihin ka sa akin? Siya'y ngumiti. Tama ka. Nahulaan mo na bago pa man ako magsabi ng kahit ano. Anong matandang lalaki? Anong babae? Naguguluhan si Selena, walang alam sa pinag-uusapan nila. Dumingon si Joanne kay Selena at tinabing, Selena, may isang bagay na hindi pa namin nasasabi sa iyo. Doon, Jack hindi pa patay ang ama. Buhay pa siya. Ang pangalan niya ay Nash White. Ano? Huminga ng malalim si Selena, gulat. Nagulat sa kaibuturan at matagal siyang nakabawi. So ngayon, bumalik na siya sa paghahanap Jack, Julio ni Selena. Alam na ninyong dalawa. Doon pa nabuhay pa siya. Tumanggaw si Joanne. Paano natin ito ilalagay? Maraming makapangyarihang asosasyon sa mundong ito tulad ng Ten Noble Families ng Gin City. Tila ay itinuturing na napakalakas, tama ba? Sandaling huminto si Joanne para hayaang lumubog iyon bago siya nagpatuloy. Gayon pa man, may mas nakakatakot na puwersa sa mundong ito manes malakas kaysa sa 10 noble families ng Gin City. Tila ang underground family clans. Kadalasan ay hindi sila nag-abala sa amin dahil nakatira sila sa malayo sa amin. Hindi alam ng marami ang tungkol sa kanilang pag-iral. Hindi naman ang 10 maharlikang pamilya ng Gin City ay napakalakas na at sinasabi mo sa akin na may mga pamilyang mas malakas pa sa kanila. Napalunok si Selena. Tinasabi mo, Bayanjak ang ama niya ay mula sa isa sa manga underground na pamilya. Maingat na tanong niya. Ang mga labi ni Joanne ay pumulupot sa isang walang halong ngiti. Tama. Iyan. Hindi ko rin alam ito dati. Bata pa siya noon, nakikisalamuha lang siya sa mga regular na tao para masaya. The love at first sight kami. Sobrang attracted kami sa isa't isa. Akala ko ay mabubuhay kami sa buong buhay namin sa kaligayahan. Ngunit nalaman ko na mayroon siyang napakataas na posisyon sa linya at hindi niya sinabi sa akin. Doon may mga asawa na siya. Tumanggaw si Selena. Tinitigan niya si Joanne habang matamang nakikinig at naghihintay na tapusin niya ang kanyang kwento. Pagpapatuloy ni Joanne, gusto niya akong gawing pangatlong asawa dahil may dalawa na siyang iba. Hindi ako nagprotesta dahil mahal ko siya at pumayag ako sa ayos. Kung tutuusin, hindi madaling makahanap ng taong mamahalin ko ng totoo. Habang nagsasalita si Joanne, lumibot ang kanyang mga mata sa malayo na para bang lumalangoy siya sa kanyang mga alaala. May
Malabong ngiti habang kausap si Nash. Jack napansin lahat. Naiinis pa rin siya kay Nash kung paano siya. Walang tulong at walang simpati Noong mga oras na iyon, ngunit alam niyang hindi pa rin siya nakakalimutan ng kanyang ina. Pinahahalagahan pa rin niya ito sa kanyang puso. Dapat dakpilan na hindi bumalik. Ang kanyang ina ay hindi na muling magkakaroon ng pagkakataon na makilala siya muli. Sa sandaling iyon, buhol-buhol na emosyon ang bumalat sa kanyang dibdib. Inisip niya kung masyado ba siyang makasarili na wala siyang kapasidad na isipin ang kanyang ina. Pero bakit hindi kayo magkasama doon? Tanong ni Selena at bakas sa mukha niya ang pagsimangot. Iyon ay dahil ang pamilyang puti ay hindi ganoon katatag noon, ngunit gusto nilang maging isang tunay na pamilya sa ilalim ng lupa upang maging isang first-class clan. Kailangan niya ng tulong mula sa kanyang unang asawa na mula sa pamilyang Lagorio. Elsang mapait ng ngiti si Joanne. Nagprotesta si Lily Lagorio laban sa aming kasal. Pinayagan ni Nash ang mga kahilingan ng kanyang mga magulang at ni Lily. Kabanata 874. Talaga, hindi ko alam kung ano ang sasabihin tungkol kay Nash. Why? Oo naman, marami siyang isinakripisyo para sa kanyang pamilya, ngunit hindi siya isang responsableng ama. Napabuntong hininga si Selena niyang may dala kay Jack. Pagkatapos niyang marinig iyon, Inay, binigyan ka ba ni Nash ng pera noong sinabi niyang umalis ka? Tanong niya kay Joanne. Alam ba, perbo ang labi ni Joanne sa isang mapait na ngiti. He never dared tell Lily kung kailan Jack ipinanganak. Ngunit nagayos siya ng bahay para sa amin. Pupunta siya at bibisita sa amin paminsan-minsan. At bibigyan kami ng pera, ngunit kailan Jack ay mga 5 o 6 na taong gulang, sa wakas ay ipon siya ng lakas ng loob. Sabihin kay Lily ang lahat. At siya ay ganap na galit. Siya, kasama ang mga miyembro ng pamilyang Lagorio at White ay dumating at itinaboy kami. Tinabi niya sa amin na lumayo sa abot ng aming makakaya. Jack tumagas ang ekspresyon. Ngunit pagkaraan ng napakaraming taon, nakaipon siya ng malaking kapangyarihan para sa kanyang sarili, paliwanag ni Joanne. Hindi niya alam kung saan kami nagpunta pagkatapos naming umalis, ngunit naniniwala ako na mahahanap niya kami ng napakabilis kung gusto niya. Sadly, hindi niya ginawa. Isang malamig at mapait na ngiti ang lumatadyak mo kani. Pumunta ako sa tirahan ng pamilyang White 5 taon na ang nakalilipas ng kailangan ng aking ina ng 1 milyon para sa kanyang operasyon, ngunit wala akong nakuha kahit na pagkatapos lumuhad sa harap nila sa isang buong gabi. Sa halip, lumabas ang isang mayordomo at sinabi sa akin na gusto ni Nash White na umalis. Ako, pinahiya nila ako ng husto. From that moment on, sinabi ko sa sarili, kung nawala na akong ama. Kinuha ni Joanne ang lahat, Jack. Seryosong sabi niya, pero nilinaw ko ang ilang bagay sa matanda. Kahapon, ang iyong ama ay hindi kasing walang puso gaya ng inisip mo. Jack natigilan sandali bago nagtanong, anong ibig mong sabihin? Tinasabi mo bang tinubukan niya tayong hanapin? Hindi niya ginawa, pero ang pandang iyon ng mayordoma. Ang sabi niya ay palaging kinukuha ng iyong ama ang kanyang nasasakupan upang bigyan kami ng $1 milyong bawat taon. Kami naman, walang alam tungkol dito. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Joanne. At saka, walang alam ang tatay mo sa nangyari noong gabing iyon, patuloy niya. Hindi niya tinasadya. Alam na yata ni Lily ang
Tungkol dito kaya sinabihan niya. Ang lahat na ilihim ito. Inala ko siya. Ang dahilan kung bakit wala kaming tatanggap na pera. Anong delikadong babae. Doon lang ginawadyak na pagtanto na ang lahat ng ito ay isang serye ng mga malubhang hindi pagkakaunawaan. Kung taon-taon ay nakakuha siya ng pera sa iyo parang mahal at inaalagaan ka pa rin ng iyong ama. Marahil siya ay walang magawa sa kanyang sariling pamilya. Lukot ang ekspresyon ng mukha ni Tilina dahil sa sobrang emosyon. Hindi niya naisip iyunjak buhay pa ang ama na mayroon silang mahabang kasaysayan sa likuran nila. Kaya sinasabi mo sa akin na ang matabang babae na lumabas ng lumuhad ako sa pasukan na iyon ay hindi isang mayordomo para sa pamilya ng puti. Jack tumahimik, hindi maintindihan ang sitwasyon habang iniisip niya. Ngunit sinabi sa akin ng matandang iyon na bumalik sa araw na iyon, sabi niya, isang bagay tungkol sa pagsubaybay sa pangkalahatang sitwasyon. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Ito ang nangyari. Nakipag-away ang pamilya Lagorio sa ibang pamilya at marami sa kanilang mga tauhan ang namatay o nasugatan. Pamina ang kanilang kapangyarihan. Sa halip, lumakas ang pamilyang puti, paliwanag ni Joan. Ang iyong ama ang namuno upang agawin ang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Parehong patay na ang iyong lolo't lola at ang iyong ama ay may malubhang karamdaman. Tinabi ng mayordomo na hindi siya tatagal ng 3 buwan at umaasa siyang babalikan mo siya. Nais pa niyang mamana mo ang negosyo ng pamilyang White. Kabanata 875. Ako ang pagkuha sa kanilang negosyo. Hindi nangyayari. Hindi papayag ang pamilyang puti. Si Lily ay may kasamang anak na lalaki at ang babaeng iyon ay hindi hahayaang mangyari ito kahit na patayin iyan ito. Jack na patulala ulit. At saka, kayang sakit ni Nash. Hindi ba nila siya kayang pretuhin kung isasaalang-alang ang kalagayan ng pamilyang puti ngayon? Hindi ko alam kung anong sakit iyon, pero ang sabi lang sa akin ng mayordomo ay 3 buwan na nang ang itatagal ng tatay mo. Kung tungkol sa pamilyang puti, ang mga matatanda at ang ilan sa kanilang mga miyembro ng pamilya ay gusto mong bumalik. Pumunta ang anak ni Lily at Nash sa isang hindi pa natukoy na kagubatan. Kasama ang mga anak ng iba pang malalaking pamilya, ngunit hindi na sila nakabalik. Ang pamilyang White ay hinanap pa sila ng husto, ngunit hindi sila natagpuan. Malamang kinain na sila ng mga tigaw na nilalang. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Joan. Ikaw lang ang nag-isang anak na lalaki ngayon ni Nash, sabi. Kasi Jack, syempre gusto niya kasama ng mga miyembro ng White family na bumalik ka sa pamamahala. Syempre pahihirapan na ni Lily at ng pamilya Lagorio, kaya kailangan mong pagtibayin ang sarili mo kung pipiliin mong bumalik. Jack tumahimik. Lumipas ang mga segundo bago niya tuluyang itinaas ang ulo para tingnan ang ina. Mom, gusto mo bang pumunta ako? Tanong niya, seryoso ang tono. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Irerespeto ko ang anumang desisyon na gagawin mo, Jack, pagsang-iya ni Joan. Kung tutusin, hindi ka inalagaan ni Nash sa lahat ng mga taon na ito at wala kayong matibay na samahan ng mag-ama. At saka, wala kaming utang sa White family. Gayunpaman, lumipat si Joan sa kanyang kinatatayuan habang nagpatuloy, pero bilang iyong ina, umaasa ako na maaari mo siyang puntahan. Wala akong pakialam kung ikaw ang maging ulo ng pamilya, hindi naman ganoon.
Kagaling ang trabaho. Maaari kang makaakit ng maraming hindi gustong problema. Gayunpaman, siya ang iyong ama at siya ay namamatay. Gusto kong bumalik ka at makita siya. Naisip din ni Selena ang bagay na iyon. Na-provoke namin ang isang mahusay na pamilya mula sa Jean. Titi ngayon, paalala ni Selena. Kung Jack bumabalik, hindi na. Mahalaga kung hindi siya maging ulo ng pamilya basta alam nang iyahat na kabilang siya sa pamilyang iyon. Wala na sigurong gagawin sa atin ng pamilya Lambert kapag nalaman nila ito. Pakaiwanan lang nila ang lahat. Tumanggo si Joanne sa haka-haka ni Selena. Tama iyan. Hindi ko naisip iyon, ngunit ngayon na binanggit mo ito ay may katuturan. Ay, oo, 5 o 6 na araw aalis ang mayordoma na iyon at ang dalaga. Iniling nila sa akin na sabihin sa iyo na maaari kang bumalik sa kanila kung gusto mo. Siyempre may 3 months pa si Dash kaya may time ka mag-isip. Pwede kang pumunta mamaya. Pag-usapan natin yan mamaya. Ako, naguguluhan ako ngayon. Aayusin muna natin ang katawan ni Ivan at ibenta ang anumang keja natin sa villa na ito. Tatalakayin natin ang buong isyu ng pamilyang White. Mamaya, Jackman muntong hininga at kumuha ng sigarilyo. Matagal niyang hinayla ang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Palagi niyang iniisip na patay na ang kanyang ama, ngunit biglang dumating ang matanda at hinanap siya pagkatapos ng mahabang panahon. May hindi maipaliwanag na buhol ng emosyon na sumikip sa kanyang dibdib. Biglang sumulpot si Lana at naglakad papunta sa kanila. Jack, nandito Kal, sigaw ni Lana. Mula sa malayong ng mamataan. Siya, may gusto akong kausapin. Sa'yo. Jack, nakilala niya ang kanyang kalahating daan at napansin ang medyo nasasabik na ekspresyon niya sa kanya. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Mahalaga kung ikaw mismo ang pumunta sa akin. Pinagmasdan nila na ang kanyang paligid at napansing wala masyadong tao sa paligid. Dumalabas ang kaliskis ng dragon. Sabi niya, mababa ang tono. Nasa Swallow City, hindi masyadong malayo sa Jean City. Kabanata 896. Jack, natuwa siya nang marinig ang tinabi ni Lana. Seryoso ka? Isang dragon scale? Tabik na tanong niya. Isang tunay na kaliskis ng dragon. Siyempre, matagal akong nasubaybayan ng mga chismis. Ngunit hindi ko alam kung sino ang mayroon nito ngayon. Ang mahalaga ay nakagawa na ito ng itsura. Halatang excited din si Lana. Napakaganda kung makukuha mo ito, Master. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang maglalaban ng ganyan kung talagang lalabas sa publiko. Ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa karaniwang tao, ngunit ito ay isang kayamanan. Gayunpaman, may halaga sa pag-iingat nito. Jack nagsalita, nangingibabaw ang kanyang emosyon sa mga sandaling iyon. Hindi namin alam kung sino ang may hawak nito, pero malapit lang ang tirahan ni Fernando. Pumunta na siya doon para tulungan kang hanapin at kunin. We were afraid that it'd taken our move if we didn't do anything fast, komento ng nakangisi na si Lana. Sige, paimbestigahan mo muna siya. Dapat nating makuha ang dragon scale. Pupunta tayo doon mamaya. Jack, tumango. Na-provoke ko ang pamilya Lambert mula sa Jean City. Dito, hindi sila isang malaking puwersa na dapat isaalang-alang. Ngunit hindi rin sila malit na fries. Kailangan mo nang ayusin ng pamilya Taylor ang kanilang mga fixed assets sa 2 araw na ito. At saka lang kami aalis.
Sige. Susunod na ako. Ulalas ni Lana, naka-plaster pa rin ang ngiti sa kanyang mukha. Ikaw. Sundan mo kami. Jack hindi nakaimik. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ng mga sandaling iyon. Pinanlakihan siya ng mata ni Lana. Hayaan mo lang akong manatili sa tabi mo, Master. Bored na bored ako pag hindi ako sasama. Kapag umalis na kayo ni Selena sa lugar na ito, wala na akong dahilan para manatili pa rin dito, nauutil niyang wika. Jack halos gustong himatayan sa kung paano kumikilos ang Diyosa ng digmaan. She never behaved that way before. Nakaramdam siya ng goosebump sa kanyang balat lamang pagkatapos ng isang magandang habang Jack tumango. Sige, tumama ka kung gusto mo. Ngunit mas mabuting hanmanap ka ng dahilan. Kung hindi, mahirap tanggapin ng iba kung sasama ka. Isang dahilan. Umunat ang noo ni Lana. May gagawin lang ako, nakangiting sabi niya. Sasabihin ko lang na tag ako na parang bakasyon o ano. Nagbigay ang kanyang pangangatwiran Jack walang imik. Ngunit tumango lang siya dahil katanggap-tanggap ang pangangatwiran na iyon. Sige, tatawagan kita kapag aalis na tayo. Sige, alis na ako. Umiti si Lana at lumapit kay Selena para magpaalam bago umalis. Lumapit si Selena pagkaalis ni Lana at binigay Jack isang mahinang ngiti. Ano ang pinag-usapan niya sa iyo? Gusto ka pa niyang makausap? Mag-isa? Wala lang. Gusto daw niyang tumama sa amin para magbakasyon pagkatapos niyang malaman na aalis kami. Narinig niya na nagkaroon kami ng problema dito at nagtanong kung kailangan namin ng anumang tulong. Jack nagsalita sa casual na tono, nakangiti. Talaga, ang galing. Si Lana ay isang Diyos ng digmaan, kaya mas magiging ligtas tayo kung sasama siya. Ang pamilya Lambert ay medyo malakas pagkatapos ng iyahat at magiging mahirap kung mahanap nila tayo. Natuwa si Selena nang marinig niya ito. Oh, tama. Naisip mo na ba kung saan tayo pupunta? Tanong niya Jack. Kabanata 897. Jack natahimik sandali habang iisip bago siya sumagot kay Selena. Swallow City. Ayad na nabahala si Selena sa sagot niya. Nagsalubong ang mga kilay nito sa pag-aalala. Hindi nangyayari. Swallow City. Hindi masyadong malayo iyon sa Jean City. Naisip ko na dapat tayong tumayo hanggat maaari. Delikado kung pupunta tayo sa Swallow City. Sa tingin ko ang pinakadelikadong lugar ay maaaring ang pinakaligtas para sa atin. Kung magtago tayo sa paningin, makamamiss lang nila tayo. At saka, may kailangan akong gawin sa Swallow City. Jack huminto para lumiyab 0 na gramo iyon. Bago niya idinagdag, plus, malapit ito sa White family. Magiging komportable kung pipilin nating bumalik. Dahil doon, unti-unting gumuhit ang mga labi ni Selena sa isang ngiti. Ang sagot nito ay nagpakilos sa kanya. Talaga, ang galing. Masasabi kong mahal pa rin ni inay si Nash White. At saka, anak kanya. At namamatay siya. Sana mabisite mo siya. Pagsisisihan mo kung hindi mo siya nakita bago siya mamatay. Kung tungkol sa buong issue tungkol sa pagiging pinuno ng bahay, well, wala akong pakialam kung ano man ang desisyon na gagawin mo. Pagkatapos ng lahat, ayaw niya Jack upang mabuhay ng may uot na namumuo sa kanyang puso. Higit pa rito, maraming hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ng kanyang ama. Lahat ay dulot ni Lily Lagorio. Oh, sige, sabi ni Selena. Dahil
Sanay ka sa medisina, bakit hindi? Mo siya ipa-check up. Baka mapagaling mo siya. Jack tumango naman iyon. Huwag kang mag-alala, hindi ako walang puso. Bibisitahin ko ang pamilyang White pagkaraan ng ilang sandali. Pero huwag mo nang sabihin kay nanay ang tungkol sa desisyon ko. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Selena bilang pagsang-ayon. Sumapit ang hapon at ang pamilya. Taylor ay pumili ng isang kapirasong hiupa upang ilibing sina Elvin at Zina. Kinabukasan, muling pinuntahan ni Joan ang butler ng pamilyang White. Tinabi niya sa kanila na siya ay nahikayat Jack sa abot ng kanyang makakaya. Una Jack gagawa ng pangwakas na desisyon kung bibisita siya o hindi sa pamilyang puti. Jack ay hindi susundan sila pabalik. Pansamantala, hindi bababasa. At least, parehong alam ng mayordomo at ng dalaga si Beth. Wait, Jack hindi bumisita ng ilang araw. Tatakot na baka pagdudahan sila ni Lily at ng iba. Dahil sa sobrang tagal nilang absent, mabilis na bumalik ang dalawa. Takasamaang palad, hindi nila napansin ng mga tao na especially iya mula sa mga anino at natagpuan nila Jack mamayang gabi. Jack at humiga si Selena sa kama, handang matulog. Nagsalubong ang kilay ng una at agad na umop ng tuwid. Anong wala, Jack? Nagulat si Selena sa biglaang paggalaw nito at natarante siyang tinitigan. May paparating. Jack nagdilim ang ekspresyoni at sa isang kisap mata, kumikislap ng mga anino bago tumalon palabas ng bintana. May 7-8 lalaki na nakasuot ng itim na tumalon lang. Tabakod, handang pumatay, Jack at ang iba pa. Hindi nila inaasahan Jack magmedaling. Lumabas at humarap sa kanila. Huminto ang mga lalaking nakasuot ng itim sa kanilang landas. Kumunot ang noo ng isa sa mga nakakatanda. Huwag mong isipin na ang iyong mga pandama ay magiging napakatalim, sabi niya. Nagulat. Napagtanto mo agad ang presensya namin pagkapasok namin. Walang paraan. Hindi ko mapoprotektahan ang pamilya ko kung wala akong alam. Jack nagbigay ng malalamig na ngiti. Ng mga sandaling iyon, napansin ni Orchid at ng iba pang patrol ang palitan at agad na tumakbo. Sino ka? How dare you break into the Taylor family's residence? Kabanata 878. Ano nga ulit pangalan mo? Jack po. Tama. Ang iyong talamak na pandama at sigla ay medyo kahanga-hanga, hihinga ka pa rin. Ngayong gabi, pumalaw ka kang matanda at pinahigit ang mga mata, mahigpit na bolang mga kamao, tumakbo siya ng buong bilis sa unahan at pamitik. Taharipan Jack sa susunod na segundo. Oh, ang bilis mo. Nagulat ito Jack bagamat saglit lamang nang mapansin niyang ang husay sa pakikipaglaban ng matandang ito ay kapantay ng 4 mula sa pamilya Lambert na dumating kaninang umaga. Walang gaanong mga piling mandirigma na tulad ng matandang ito sa Eastfield na ito. Sa makatuwid Jack agad na naunawaan na ang mga taong ito ay malamang na ipinadala ni Lily Lago Rio. Pagkatapos ng lahat, 4 na mold sa pamilya Lambert ang namatay kaninang umaga at hindi dapat alam ng mga Lambert ang tungkol sa bagay na iyon. Ang mga lalaking ito ay hindi ipinadala ng mga Lambert. Mayroon lamang isang paliwanag para dito. Si Lily ang mabagsik at masasamang babae ay nalaman sa paano man na bumisita ang mayordomo ng pamilyang White at Beth. Jack at pinabuntot sila ng kanyang mga tauhan. Bukod dito, inakala niyang alam ng mga lalaking nauna sa kanya kung nasaan siya kahit na natatakot sila na matuklasan sila ni Beth at ng
Mayordomo. Natatakot silang mamagitin si Beth at ang mayordoma kapag sinubukan nilang pumatay Jack. Kaya, ang mga lalaking ito ay naghintay sa anino habang naghihintay sila ng tamang sandali para hampasin ng umalis si Beth at ang mayordomo. Pinalak nilang tapusin siya ngayong gabi. Once and for all. Jack kagad na nahawakan ang sitwasyon sa kanyang isip. Sa mahigpit na pagkakakuyom ng kanyang kamao, ibinaba niya ang kanyang braso at ibinaon ang kanyang kamao sa kamao ng matanda. Isang bahagyang at mapurol na ungulang lumabas sa bibig ng matanda nang mapa-address siya ng itong hakbang dahil sa lakas. Doon lamang siya nakabangon muli at muling tumayo. Pagkabigla at pagkagulat ang mamalot sa mukha ng matanda. Siya ang pinakamalakas sa mga lalaking kasama niya at naisip niyang magpapadala ang suntok niya Jack Medali sa impyerno. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Jack ang husay sa pakikipaglaban niya ay mas malakas kaysa sa kanya. Paano ito posible? Nagulat ang isang babae sa grupo sa eksenang nasa harapan niya. Ang brat na ito ay hindi pinalaki sa White family. Dito siya lumaki sa mundo ng karaniwang tao. Wala siyang natanggap na pagsasanay mula sa puti. Paano siya magkakaroon ng ganoong kapangyarihan? Napasubsob ang mukha ng matanda at naikuyom ang kamao. Kido, minaliit kita noon pa, kaya hindi ko na ilabas ang buong lakas ko sa suntok ko. Hindi mo ba naisip na mas mahina ako sa'yo? Well, mukhang kailangan kong gamitin ang buong lakas ko ngayon para sa iyo. Jack sa kabilang banda nagbigay ng nakakalokong ngiti. Kung tama, ako pinadala ka ng Madam of the White family, Lily Lagorio. Kakaalis iyang ng mayordoma at hindi ka na makapaghintay sa susunod na araw. I don't think you would dare do anything kung nanatili sila dito. Oo. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ang nagpadala sa atin at kung saan tayo nanggaling, bata. Kailangan mo lang malaman na ngayon ang huling araw mo sa mundo. Tumawa ng misama ang matanda. Bahagya siyang yumuko at na may malakas na pagtapak lumundag sa langit bago bumulusok. Patunggo Jack nakakuyom ang kamao. Jack malinaw na naramdaman ang napakalaking kapangyarihan sa katawan ng matanda malayo sa kanyang unang lakas ng nakalipas na mga sandali. Inilagay ng matanda ang bawat onsa ng kanyang lakas sa pag-ataking ito. Nang malapit ng mapunta ang matanda Jack gumalaw agad. Sa isang kisap en mata, tumalon siya. Sa himpapawid, itinaas ang kanyang tuhod at hamampes sa baba ng matanda. Isang mapurol at masakit na sigaw ang umalingaw-ngaw sa hangin. Habang ang ulo ng matanda ay napaatras ng malakas na puwersa na nagpalipad sa kanya sa hangin. Ang matanda ay bumulwak ng isang subo ng dugo sa hangin. Habang ang kanyang mukha ay namutla. Pagkatapos ay bermagsak ang matanda sa lupa ng muling. Lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Ang pagkagulat at hindi makapaniwala ay nakaplaster sa buong mukha niya. Sa mahabang panahon. Ano? Hindi pwede. Napabalikwas ang natitirang mga lalaki sa gulat sa eksenang nasa harapan nila. Never sumagi sa isip nila yan Jack maaaring mabuhay mula sa buong lakas ng matanda. Kung ano ang higit pa sa kanya, Jack ang bilis at kasanayan sa pakikipaglaban niya ay lumampas sa kanilang inaasahan. Ang kanyang bilis ay maihahalin tulad sa bilis ng Petronam ang top-listed fighter sa White family. Ano pa ang hinihintay mo? Huwag kalimutan ang aming layunin. Ngayon, patayin siya.
Kabanata 879. Kinagat ng matanda ang kanyang mga ngipin, tiniis ang kanyang sakit, at pinilit ang kanyang sarili na bumangon. Pagkatapos ay tinawag niya ang iba upang singilin Jack. Inilabas ng grupo ang kanilang magagandang espada, isa-isa, at tumugod papunta Jack. Dahil gusto ninyong sumayaw ng kamatayan, pagbibigyan ko ang inyong kahilingan. Jack pinitik ang kanyang palad at lumitaw ang itim na metal na espada sa kanyang kamay. Jack pumitik ang kanyang palso, habang ang mga laslas mula sa espada ay bumubuo ng nakakatakot na may presyon na mga blades ng hangin na lumilipad patungo sa grupo. Kaya lang, pumagsak ang mga lalaki sa sahig. Walang buhay. Ikaw, marunong kang mag-cast ng mga nakapressure na wind blades. Nagulat ang matanda. Naisip niya, iyon Jack ay papatayin sa gabing ito. Kung ano ang may malaking bilang ng mga taong kasama niya, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Spill it. Pinapante ka ba ni Lily dito? Jack, hinawakan niya ang espada sa kanyang kamay at humakbang patong sa matanda. Ang kanyang mga mata ay mapurol at walang emosyon. Ang kanyang boses ay patag at walang awa. Nagdulot ito ng panginginig sa gulugad ng iba. Masyadong ordinaryo ang itsura ng lalaki nasa harapan niya, naisip ng matanda. Tinong mag-aakala na ang mga talim ng hangin ay ginawa niya. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Dahil sa ayaw niyang ibunyag ang katotohanan, tumakbo ang matanda patungo Jack na may espada sa kanyang kamay, gustong putulin ang kanyang ulo mula sa kanyang mga balikat. Naputol ang ambisyon ng matanda nang may lumabas na sugat sa kanyang leeg sa sumunod na segundo. Dirdiretsong bumagsak ang matanda sa lupa. Anong nangyayari? Si Andrew at Fiona na nakarinig ng mga ingay na dulot ng away ay tumakbo palabas ng bahay. Paglabas nila ng bahay, sinalubong sila ng sahig ng mga bangkay na nagkalat sa lupa. Pareho silang naparalisa ng eksena. Jack hindi alam kung saan sisimulan ang kwento o kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon sa dalawa. Kung tutuusin, wala siyang balak na sabihin kay Fiona at sa iba paang tungkol sa usapin tungkol sa pamilyang puti. Pagkatapos mag-isip tungkol bagay na iyon, itinago niya ang espada sa kanyang kamay at ibinuko ang kanyang bibig. Hindi ako masyadong sigurado. Parang may kanmuha sa mga assassin na ito. Pagkatapos ng lahat, maraming mga tao sa labas ang gusto ng aming mga ulo. Sa tingin ko, mas mabuting umalis na tayo kaagad sa Eastfield. Kahit ni Jack sabi niya mismo, alam niyang hindi taga Eastfield ang mga assassin na iyon. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang mga tao sa Eastfield na gustong patayin siya. Na epektibong inalis ang lahat ng nagkaroon Jack sa kanilang hit list. Hindi niya kailangang umalis sa Eastfield kung hindi siya nagdulot ng gulo para sa Landmerts. Hindi niya nais na lumikha ng higit pang gulo. At iyon ang dahilan kung bakit siya nagpa siya na umalis. Oo, tama ka. Tinaktan mo pa ang mga Clark, Wilson, at Hugos. Hindi lamang iyon, ngunit ang pamilya Drake ay nasa listahan din. Say, tama ka. Mabuti pang umalis na tayo agad, masyadong delikado dito. Pagkatapos makinig si Jack sa pagsusuri ni Fiona, labis na natakot si Fiona, kaya pinilit niya silang makaalis sa Eastfield. Takot na tanong naman ni Andrew. Jack, hindi naman pwedeng ang pamilya ng kanyang pangalan Lambert ang naghahanap sa atin, di ba? Yanan, huwag kang mag-alala. Maaaring hindi alam ng pamilya
Lambet na patay na ang apat na. Iyon, at kahit na alam nila, hindi nila. Malalaman na namatay sila sa Eastfield. Tinitiyak ko sa iyo, ang mga assassin na ito ay hindi mula sa munting ngiti sa labi para mga Lamberts, paniniguro Jack, may pikalme yan si Andrew. Bigla na lang. Ahaha. Gusto mo panganmala sa Eastfield. Kailangan kitang pigilan dyan. Isang masungit na boses ang narinig mula sa main gate ng Jack tirahan ni Kabanata 900. 12 ng mga tao ang nakatayo sa labas ng pangunahing gate ng tirahan. Bawat isa sa kanila ay matatag, matangkad at Herculean. Mukha silang makapangyarihan. Ang dalawang security guard na nakamasid sa gate ay agad na tumakbo papunta sa residence area at pamwesto sa likod Jack. Nanginginig ang kanilang mga katawan sa takot. Jack, nakita niya ang mga lalaking nagkukumpulan sa labas ng kanyang gate, kaya agad niyang iniutos, Orchid, dalhin mo si Selena, ang nanay ko, at ang iba pa sa villa. Magtago ka dyan. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Oo, Master. Tumango si Orchid at sumigaw ng malakas, everyone, go into the villa. With me, now. Walang sino man ang pinapayagang lumabas hanggat hindi sinasabi ni Master Jack, mag-ingat ka. Lahat sila ay galing sa Amerika at wala akong ideya kung kailan at paano namin tila nasaktan. Nakakunot ang noo ni Selena habang nagsasalita Jack, at pagkatapos lamang ay sinundan niya ang natitira pabalik sa villa na nag-aatubili. Ikaw ay isang taong nagpapahalaga sa pamilya at mga kaibigan, hapang. Ngunit, hanggang saan sa tingin mo ang kaya mong protektahan sila? Isang malaking kalbong lalaki na mukhang taga-Amerika ang inimas ang ulo at tumawa. Kapag natapos ka na namin, ipapadala namin ang iyong pamilya at mga kaibigan para salubungin ka sa kabilang panig. Tapos na ang digmaan at hindi ko talaga maisip kung bakit ka nandito. Talagang naglakas loob kang pumunta dito at gumawa ng gulo. Huwag kalimutan, ang iyong bansa ay natalo sa atin. Kami ang nanalo. Jack, magpakawala ng malamig na ngiti, ito ay rafting. Upang wakasan ang buhay ng mga dayuhang ito. Tama ka, tapos na ang digmaan. Pero ang maliit na labanan ng grupo ay hindi makakasama, di ba? Normal lang. Tumawa ng malakas ang kalbong lalaki at sinabing, at saka, hindi namin kinakatawan ng Amerika. Nandito kami para sa sarili naming mga tao, para patayin ka. Nagsisilbi sa iyo ng tama para sa panghihimasok sa aming negosyo at pagputol sa aming pinansyal na mapagkukunan. Jack ay medyo nalilito sa akusasyon. Nagtataka kung paano niya nasaktan ng mga taong ito. Dahil sa huling pagkakataon na nasa bar siya ang oras na nakipagkita siya sa kaklase ni Selena sa kolehiyo, ay pumasok sa ring at pinatay ang Amerikanong manlalaban. Ang mga taong ito ba ay talagang pumunta dito para lamang sa kalokohang dahilan? Diyon ay tila masyadong off para si Jack. Ang bagay ay matagal nang lumipas pagkatapos ng lahat. Bukod dito, hindi alam ng maraming tao ang tungkol doon at walang makapagsasabi sa kabilang panig. Anak, huwag mo nang ubusin ang brain cells mo sa paghula. Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa Watsons? Tinira mo ang kalakalan sa pagitan ng Watsons at Prince Sky Hall. Naiintindihan mo na pa ngayon. Kaya nga sabi ko may death wish ka eh. Ang kalbong mukha puno ng laman. At laman ng mukha ay tumingin sa mga bangkay sa lupa at tumawa. Parang nanggugulo ka pa. Kung saan-saan ha, anak.
Nakasakit ka ng maraming makapangyarihang pamilya sa Eastfield, at ngayon gusto mo nang umalis. Sok, sok. Dumating tayo sa tamang panahon, di ba? Maaaring nawala ka sa amin kung dumating. Kami mamaya o naantala ang aming pagsisiyasat. Tama iyan. Kung hahayaan nating makatakas ang punk na ito sa ibang lungsod, hindi natin siya mahahanap ng ganoon kadali. At saka, wala tayong oras para hanapin siya. Isang blonde na babae na may kaakit-akit at mapang-akit na figure sa kanya ang tumawa habang hinihimas ang kanyang mga kamao. So ito ang kalooban ng Diyos na gusto ng Diyos na mamatay ang punk na ito. Walang ibang gagawin tungkol dito dahil ito ay kalooban ng ang isa pang lalaki mula sa grupo ay tumunog na may mahinang matapos mag-isip na makakuha ng ilang sandali. Jack, nagpasya siyang nais impormasyon mula sa bibig ng kabilang partido. Dahil iniisip ninyong lahat na ngayon ang huling araw ko, maaari ba ninyong hayaan akong mamatay ng may unawa? Halimbawa, sabihin mo sa akin kung aling mga powerhouse ng Amerika ang kinabibilangan mo. Gaano ito kalakas at gaano karaming tao ang nasa loob nito. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang hindi ka pani-paniwalang mausisa na tao. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kung gayon, bata, ang powerhouse sa likod natin ay hindi ka paniwalang malakas, makapangyarihan at may mataas na awtoridad. Anyway, ito ay isang kapangyarihan na hindi mo kayang saktan ng lahat. Pamahantong hininga ang kolbong lalaki at nagpatuloy, hayaan mong sabihin ko ito sa paraang ito. Ito ay isang kapangyarihan na madaling kumitil sa iyong buhay. Sa huli, walang kwenta ang mga salita mo. Mas mabuting huwag mo nang sabihin. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.